The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Stay awake, for you do not know on which day your Lord will come. Be sure of this, if the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken into. So too you also must be prepared, for at an hour you do not expect the Son of Man will come. Who then is the faithful and prudent servant whom the master has put in charge of his household to distribute to them their food at the proper time? Blessed is the servant whom his master on his arrival finds doing so. Amen, I say to you, he will put him in charge of all his property. But if that wicked servant says to himself, 'My master is long delayed,' and begins to beat his fellow servants and eat and drink with drunkards, the servant's master will come on an unexpected day and at an unknown hour and will punish him severely and assign him a place with the hypocrites, where there will be wailing and grinding of teeth." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Stay awake. This is the message of Jesus to his disciples in our gospel today. Stay awake. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning po. Nakatulog po ba kayo kagabi? O hindi dahil malakas ang ulan? Mahimbing ba? Siguro yung iba kulang pa, kaya yung iba tulog sa misa o tulala. Stay awake. In Filipino, we say, "Huwag kang tutulog-tulog." A colloquial language which means be vigilant or be on guard. Di ba pag sinabing huwag kang tutulog-tulog, hindi naman ibig sabihin ikaw ay tulog. Ang ibig sabihin, be vigilant, be on guard, magbantay. This is also what Jesus meant as he pertains to the coming of our Lord. Stay awake, for we do not know when the Lord is coming. We do not know the day of his coming. Kaya nga, ikinumpara ni Jesus ang pagdating ng Panginoon sa isang magnanakaw. Sabi niya, dumadating sa oras ng walang nakakaalam, kaya dapat magbantay. Stay awake. Huwag kang tutulog-tulog. This is a reminder for us not only to open our eyes, hindi lang maging dilat, but open our senses, maging mulat. Magkaiba po yun, ang pagiging dilat at mulat, dahil ang pagiging dilat ay nakakakita, pero ang pagiging mulat, hindi lang nakakakita, kundi nakakadama. Ang pinagkaiba ng dalawa ay ang dilat kapag pumikit
pwedeng hindi na makakita. Kaya nga hindi na alam ang gagawin. Pero ang mulat, kahit ipikit ang mga mata, alam pa din niya kung ano ang tama at mabuting gagawin. Dahil ang dilat, mata ang gamit sa pagtingin, pero ang mulat, pakiramdam ang tumitingin. Kaya nga 'di ba, tayo, sinasabi natin, huwag kang magbulag-bulagan. Yung mga taong nagbubulag-bulagan, pinipikit ang mata, kaya hindi na alam kung ano ang dapat at mabuting gawin. Sa opisina, alam o nakikita ng may ginagawang masama, pinipikit na lang yung mata. Kasi ayaw magsumbong, ayaw gawin kung anong dapat gawin. Pero ang mulat, kahit ipikit mong yung mata, nararamdaman mo na meron kang dapat gawin, meron kang dapat sundin, at merong dapat mabuting gagawin. This was also the experience of St. Paul to the Thessalonians. After evangelizing the Thessalonians, now their eyes and senses were opened. Dati, hindi sila naniniwala kay Jesus. They don't have faith in Jesus. But after evangelizing them, their eyes and senses were opened. Bukas na ang kanilang mata at pakiramdam. Dilat, dahil alam nila kung ano ang nangyayari sa kanila, which is during that time, they were facing challenges, struggles, and problems. Sinusubok sila. Pero, mulat sila. Dilat sila dahil alam nilang may pagsubok. Pero mulat sila dahil sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pinagdadaanan, alam nila kung ano ang dapat gawin. At ito ang manalig at manampalataya sa Diyos. For new converts, sa mga bagong converts, it is not easy to know what to do when you face or when you are facing with challenges. Pwede kang pumikit dahil ayaw mo na lang tumingin. Pero pwede ka ring pumikit para manampalataya o magdasal sa Diyos. Dahil ganyan ang pagiging mulat. Alam kung ano ang dapat gawin. Yung mga Thessalonians, nung sinusubok, pwede na lang nilang ipinikit ang kanilang mata at kinalimutan ang kanilang paniniwala. Pero pinikit nila ang kanilang mata at mas lalong naniwala't nanampalataya. They closed their eyes in prayer to be more closer with God, to have faith in God. My dear brothers and sisters, this is what Jesus is telling us about staying awake, to know what we should do every day as a preparation for the Lord's coming. Remember, opened senses, not only opened eyes. Mulat at hindi lang dilat. Amen.